Rosalinda. Gusto mo nga hiwalayan ko si Fernando Jose, Papa? Ang sabi ko sa'yo, huwag ka na magtanong. Bakit hindi ko pwedeng malaman? Ano pong nangyari? Wala lang. Hindi ko lang gustong makatuluyan mo ang lalaking yon. Hindi, meron kayong rason, Papa. Hindi pa ba sapat na yun ang gusto ko mangyari? Hindi, Papa. Hindi yun magiging sapat na rason sa akin. Malalaman natin sa susunod kung ano ang gagawin sa batang iyon. Ang sama mo kung paglalaruan mo yung tao ng ganon. Mas kakampihan mo pa ba yung babae na yon kaysa sa akin? Hayaan mo sila na maging masaya. Tinitiis ko na lang siya kasi sa ngayon wala pa ako magagawa. Pero wala siyang kalamalam sa mangyayari sa kanya. Pero nangako ka. Tuparin mo yun at hayaan mo siya maging masaya kay Rosalinda. Mahal na mahal niya yung tao, Valeria. Oo naman. Alam ko naman ang bagay na yan. Mapapamahal ka rin sa kanya kung gagawan mo rin ng kahit konting paraan. Siya yung klase ng tao na parang hindi ka mahihirapang mahalin. Ganun mo ba talaga siya kakilala? Naaawa ako sa kanya. Nung una kaming nagkita, mukha siyang mabuting tao. Natuwa ako nung nakita ko silang magkasamang dalawa. Mahal niya yung tao at sobrang saya niya. Napaka-sentimental mo palagi. Gusto ko lang naman na makuha niya yung mga bagay na wala ako at hindi ko nakuha. Sariling bahay, mapagmahal na asawa at anak. Napakasakit. Makaramdam ng kalungkutan. At pakiramdam ko, walang saysay ang buhay ko. Siguro ngayon meron na akong anak. Na tulad ni Rosalinda. Hindi mo kami pinipilit na gawin ng isang bagay pa. Sigurado kung may rason ka at yun ang gusto kong malaman. Sabihin niyo na sa akin. Mayaman sila at mahirap ka lang. Walang pakialam si Fernando kasi sa ganung bagay. Hindi ka gusto ng nanay niya. Hindi na po ngayon. Kaya siya pumunta rito para makipag-ayos na sa akin. Nang makaawa siya sa akin na balikan ko ng anak niyang si Fernando Jose. Masaya na kami, hindi tulad ng dati at plano na naming magpakasal. Hindi ka magpapakasal sa kanya. Pwede at gagawin ko yun. Para sa'yo to, mahihirapan kapag pinakasalan mo siya. Hindi niya hayaang mangyari yun. Hindi ko na siya iiwan ulit, Papa. Iiwan ka rin ng lalaking yon. Mahal niya ako. Mahal na mahal. Sigurado ako dun, Papa. Ayaw lang kitang masaktan, Rosalinda. Makipaghiwalay ka sa kanya at sundin mo ko. Mahirap sa ngayon, pero darating ang araw na makakalimutan mo rin siya. At pasasalamatan mo ko. Alam mo ba kung sino may kagagawa nito? Si Tita Martha. Sino yan? Ako ito, Tita Martha. Pwede po bang pumasok? Ano pong ginagawa niyo, Tita? May tinitingnan lang ako. Walang katuturang bagay yung mga tinatabi ko. Nakalagay sila lahat sa maliit na kahon na to at hindi ko sila kayang itapon. Anong problema? Tita, pinakausapan ako ni Papa na hiwalayan si Fernando Jose. Alam niyo ba kung bakit? Hindi ko. Tinatanong ko siya kung ano bang rason niya, pero ayaw niyang sabihin sa akin. Ang akala ko po, alam niyo po ang dahilan, Tita. Nako, hindi ko alam, Rosalinda, hindi. Tita Martha, nakikiusap po ako sa inyo na huwag niyo pong hikayatin si Papa na paghiwalayin kami ni Fernando Jose. Nagpapasalamat ako kasi lahat ng pwedeng sumira sa amin, lahat yun nalampasan naming dalawa. Ikamamatay ko makipaghiwalay sa kanya. Akala ko yun ang mangyayari, nawala na ako ng pag-asa. Ngayon, wala nang makakapigil sa aming maging masaya. Wala nang makakapigil. Wala nang pwedeng mamagitin sa pagmamahalan naming dalawa. Hindi na ako papayag na may sumira pa. Sana pwede ko kayong ituring na kaibigan, Tita. O higit pa sa kaibigan. Bilang aking ina. Sana hindi kayo isa sa mga taong gustong mawala ang mga ngiti ko.
Akala ko po wala kayo rito, senyor. Hindi kasi ako pumasok sa opisina. Mukhang may gumugulo po sa isip nyo. Malungkot kayo. May problema po ba kayo? Isa lang naman ang problema ko, Berta. Ang mabuhay. Walang saysay ang buhay kung wala ka namang rason para mabuhay. Wala ka kasing pinagkakaabalahan eh. Ba't hindi ka magpakasal? Hindi, Berta. Huli na para mag-umpisa uli. Hindi pa huli ang lahat. Alfredo. Katulad mo, malungkot din ako, Alfredo. Pero hindi ako nawalan ng pag-asang makahanap ng magmamahal sa akin. At mamahalin ko. Si Rosalinda. Nasa trabaho po. Lucy, gusto kong malaman mo kung ba't gusto kong maghiwalay si Rosalinda at ang boyfriend niya. Alam kong hindi siya magiging masaya sa kanya dahil magkaiba sila ng estado. Yun lang naman ang tanging rason ko. Maayos na sila ngayon. Kung hindi man po sila magiging masaya, silang dalawa na po ang makakaalam nun. Wala naman pong matututo sa pagkakamali ng iba, Tita Martha. Anibal, kumusta ka na? Pasok ka. Halika, eto si Tita Martha. Pauuwi lang niya dito galing ibang bansa. Tita, si Anibal po. Katrabaho po siya ni Ate Fedra, yung babaeng mahal na mahal niya. Masaya akong makilala ka. Ako rin po, Senyora. Lucy, sumaglit lang ako para malaman kung may balita ka na kay Fedra. Gusto mo bang umalis ako? Kung gusto mo, pupunta ako sa rehabilitation center at aalamin ko yan. Si Fernando Jose nga walang nalaman eh. Babae ako kaya siguro naman may pagkakaiba. Gusto ko lang naman na makatulong ako sa'yo. Pwede kong hanapin si Soledad Romero at magkunwaring hindi alam na wala na pala siya doon. Para makausap ko yung kaibigan niya. Ano sa tingin mo? Wala namang mawawala kung susubukan natin, senyora. Tawagan natin si Fernando Jose at hingin niyo opinion niya. Oo, Sarita, ibigay mo sa kanya. Hello? Fernando Jose, meron lang akong gustong itanong sa'yo. Ano po yan, Mama? Naisip ni Berta na pumunta ng kulungan at magpapanggap siyang kaibigan ni Soledad Romero. Aalamin niya kung nasan si Soledad, dun sa kaibigan niya na nakausap mo. Ano nga ang pangalan niya? Si Clarita. Ayos ba yung plano namin? Wala siyang malalaman, pero pwede niyang subukan. Gusto mo na mainit na kape? Sige lang. Hindi niyo pa po pala nakikita ang mga pamangkin ninyo dati? Wala ni isa sa kanila. Hindi ko pa nga nakikita si Fedra. Hindi pa po. Bakit po? Dumating kasi ako nung nakaalis na siya. Si Fedra po, sobrang ganda talaga. Pero magaganda rin naman sila Rosalinda at Lucy. Oo naman po, syempre. Pero kapag nakita mo si Fedra, yung ganda niya kasi kakaiba sa lahat. At angat na angat. Siya yung tipo ng babae na mapapalingon sa kanya kahit sino. Ang ganda ng buhok niya. At yung bilugan niya mga mata. Yung tindig niya, pati yung katawan niya. At bukod pa po ron, kakaiba rin yung personalidad na meron siya. Talaga mabibigani ka. Siya po yung babaeng pinanganak para mahalin ng sobra-sobra.